Sa pagpapatuloy ng kwentong Komandera Orduha at ang Mutya ng Palaka. Anton, anak, kailangan na nating maghanap ng bagong matutuluyan dahil hindi na tayo pwedeng bumalik pa sa dati nating tinitirhan dahil maraming masasamang tao roon. Tutungo tayo sa kabilang ibayo ng kabundukan at doon tayo muling magsisimula. May nahong sagot naman ni Gabriela sa bunso niyang anak. Inay, ano po ba talaga ang ipinaglalaban ng inyong kilusan? Bakit mainit tayo sa mata ng mga sundalo? Marami ang mga kasamahan nating nasawi at nagbuwis ng kanilang mga buhay para ipaglaban ang ating mga karapatan. Ano ba talaga ang ipinaglalaban natin, Inay? Usisang tanong naman ni Orduha sa kanyang ina. Orduha, anak, makinig kang mabuti sa akin. Nakikibaka ang aming kilusan para ituwid ang baluktot at maduming batas na pinapatupad ng mga pamahalaan na sinasamantala ng mga tiwaling mga politiko. Kailangan namin ng kamay na bakal para papagsakin sa pwesto ang mga demonyong politiko at matataas na opisyal na nagpapairal ng hindi makatarungang batas. Turan naman ni Gabriela na may paninindigan sa panganay niyang anak. Magtatanong pa sana ang dalagang si Orduha sa kanyang ina, ngunit natigilan siya dahil nakarinig sila ng ilang mga yabag na matuling naglalakad papalapit sa kanilang kinaroroonan. Sinabihan ni Gabriela ang kanyang mga anak na dumapa upang magtago habang hinahawakan niya ang mahabang barel at itinutok sa direksyon kung saan nagmumula ang mga kaluskos. Nakahanda na rin ang mga daliri niya, nakalabitin ang gatilyo ng barel. Oras na mga sundalo ang papalapit sa kanila. Ngunit nang tuluyang makalapit ang mga yabag na iyon sa kanilang pinagkukublian, ay nakaramdam si Gabriela ng kaginawaan dahil mga kasamahan niyang mga babae na nakaligtas sa paglusob ng mga sundalo sa kanilang pinagkukutaan. Dalawang babae ang bumungad sa kanila, bitbit din ang matataas na kalibre ng barel habang hawak-hawak nila ang kamay ng kanilang mga maliliit na mga anak na halos kaedad lamang ni Anton. Tumayo si Gabriela sa kanyang pinagkukublian at marahang tinawag ang pangalan ng mga kasamahan niyang rebelde. Komandera, salamat at buhay ka, pati na rin ang iyong mga anak. Kailangan na nating makaalis dito dahil papunta na rito ang mga sundalo. Sambit ng isang babae sa ina ni Orduha. Dahil sa sinabi ng babaeng rebelde, ay muling sinabihan ni Gabriela ang kanyang tatlong anak na tumayo na sa kanilang pinagtataguan dahil kailangan na nilang lisanin ang kagubatan at tumungo sa kabilang ibayo na kung saan magiging ligtas sila. Nagmamadali silang naglakad papasok sa pinakaliblib na kagubatan at hindi alam ang pupuntahan. Naisip ni Gabriela na bahala na si Bathala kung saan sila dadalhin ng kanilang mga paa sa ligtas na lugar. Naawa naman si Orduha sa bunso niyang kapatid dahil nahihirapan itong maglakad lalo't wala itong suot na tsinelas at marami silang naaapakan na matitinik na talahib na tinatawag na makahiya. Mabilis na pinunit ni Orduha ang lelayan ng kanyang damit at dagling itinali sa magkabilaang talampakan ni Anton para hindi ito matinik ng mga ligaw na talahib. Nang marating nila ang dulo ng kagubatan, ay isang malapad na dalampasigan ang bumungad sa kanila at maingat silang tumawid patungo sa kabilang pangpang upang tahakin ang matarik na lupa patungo sa kabilang kabundukan. Inay, napapagod na po ako. Magpahinga muna tayo saglit. Pakiusap ng isang kapatid ni Orduha na si Mumay. Pati sina Banong at Anton at mga anak ng dalawang babae ay nagrereklamo na rin dahil napapagod na sila sa walang tigil nilang paglalakad sa masukal na kakahuyan. Ngunit imbis na huminto sila at magpahinga, ay nagpatuloy sila na tahakin ang matarik na kagubatan sa paanan ng kabilang kabundukan. At nang tuluyan na nga silang makalayo,
ay doon na naisipan ni na Gabriela at ang kasamahan niyang dalawang babaeng rebelde na magpahinga. Naliligo na sila sa sarili nilang mga pawis at nanunuyo na rin ang kanilang mga lalamunan sa labis na pagkauhaw. Lumipas ang ilang minuto nilang pagpahinga ay muli nilang ginalugad ang kagubatan at hindi alam kung saan ang kanilang paroroonan. Ang mahalaga ay makaligtas sila sa mga sundalong tumutugis sa kanila. Dumating sa punto na nakarinig sila ng malakas na lagaslas ng tubig na halatang nanggagaling ito sa talon. Kaya't nakaramdam sila ng kaunting kaginhawaan dahil makakainom na sila ng malinis na tubig. Hanggang sa bumungad sa kanila ang isang talon na kung saan nasa harapan din nila ang malapad na ilog, at sa tabi ng talon ay may isang makipot na kuweba na maaari nilang pagtaguan pansamantala hanggang sa pumutok ang araw. Nagmamadali silang lumapit sa tabi ng pangpang at uminom ng tubig gamit ang kanilang mga palad, habang si Orduha naman ay pinainom ng tubig ang bunso niyang kapatid na si Anton gamit din ang kanyang nakapilong palad. Nang malunasan ang kanilang pagkauhaw ay pumasok sila sa makipot na kuweba upang doon magpahinga at para makatulog na rin ang mga bata dahil napagod ang mga ito. At sa muling pagsibol ng bukang liwayway ay muli nilang tatahakin ang kagubatan. Samantala, habang nasa loob sila ng kuweba at nagpapahinga ay muli silang nakarinig ng ilang kaluskos ng mga paa na halatang may tao malapit sa kuweba. Suminya si Gabriela sa dalawang kasamahan niyang babae na maging alerto at ihanda ang mga sarili dahil iniisip ng ina ni Orduha na baka sundalo ang mga ito. Itinututok nila ang kanilang mga barel sa labasan ng kuweba at nakahanda na silang kalabitin ng gatilyo oras na matunton sila ng mga sundalong tumutugis sa kanila. Subalit imbis na militar ang tumambad sa bukana ng kuweba ay dalawang bulto ng katawan ng tao ang bumungad sa kanilang harapan habang hawak ang isang mahabang baril na dibomba na halatang mangangaso ang mga ito. Nagulat ang dalawang matandang lalaki dahil biglang lumapit sa kanila sina Gabriela at mga kasamahan niyang babae at tinutukan sila ng baril. Sino kayo? At anong ginagawa niyo dito sa masukal na kagubatan? Usisang tanong ni Gabriela habang tinututukan niya ito ng baril. Sinabi naman ng isang matandang lalaki na nangangaso sila at naninirahan din sila sa pinakapuso ng kagubatan malapit sa tugatog ng kabundukan. Tinanong din sila ng matanda kung ano ang ginagawa nila sa kuweba dahil napansin ng dalawang matandang lalaki na may mga batang kasama sina Gabriela at halos karamihan sa kanila ay puro babae. Dahil sa senaryong iyon ay ibinaba ni Gabriela ang hawak niyang baril pati na rin ang mga kasama niya at sinabing inahabol sila ng mga militar. At dahil naaawa ang dalawang matandang lalaki sa mga bata ay nagwika sila sa ina ni Orduha na kung mayroon ba silang matutuluyan. Manong, sa totoo lang, pinatay ng mga sundalo ang mga pamilya namin at kami na lang ang natitirang buhay. Hindi na rin kami maaaring bumalik sa aming pinanggalingan. Maaari ba kaming pansamantalang manuluyan sa inyo? Sambit ni Gabriela sa dalawang matanda. Ganoon ba? Mukhang nasa panganib nga ang inyong mga buhay. Kawawa naman itong mga bata. Halina't sumama na kayo sa amin at baka matuntun pa kayo ng mga sundalo rito. Sagot naman ng isang matanda at nagmagandang loob ito na isama sila sa kanilang tinitirahan sa tugatog ng kabundukan. Dahil sa mahihirapan ng ilang mga bata na akyatin ang pinakamatarik na daan patungong tugatog, ay kinalong ng dalawang matandang lalaki ang ilang mga bata. At habang binabagtas nila ang kabundukan, ay minamarkahan ni Gabriela ang kanilang dinaraanan upang makabisa ang daan. Lumipas ang mahigit 1.5 oras, ay malaya nilang narating ang tugatog at dumaan sila sa isang lihim na lagusan na kung saan mapapadali silang makarating sa pinamamahayan ng dalawang matandang lalaki. Nakaramdam naman ng kasiyahan si Gabriela
nang marating nila ang patag na lupa sa Tugatog dahil bumungad sa kanila ang ilang mga kubo na napapalibutan ng matatayog na mga puno. Naku Manong, maraming salamat po at pinatuloy niyo kami rito. Siya nga po pala. Ako nga po pala si Gabriela at ito naman ang mga anak ko. Pagpapakilala ni Gabriela at sa mga anak niya sa dalawang matandang lalaki, pinakilala rin ni Gabriela ang dalawang babaeng kasama niya. Matapos magpakilala at magpasalamat si Gabriela, ay nagpakilala naman ang dalawang matanda sa pangalang Tatang Ambo at Tatang Isidro, at ipinakilala rin nila ang mga kasama nilang kapwa mga kadugo nila. Napansin naman ni Ordua na sagana sa pananim ng samot-saring mga gulay ang buong paligid ng kabayan. Ngunit wala silang mga alagang mga hayop. Kalimitan kasi na naninirahan sa kabundukan ay maraming alagang ligaw na hayop. Gabriela, dito kayo sa kubong ito manunuluyan ng mga anak mo, habang ang mga kasama mo naman ay doon sa kabilang kubo. Ani ni Tatang Ambo kay Gabriela. Bago nila ihiga ang kanilang mga katawan sa katre na gawa sa tinapyas na buho ng kawayan, ay pinakain muna sila ng sinaing na saba dahil iyon lang ang maihahandog sa kanila ni na Tatang Ambo at Tatang Isidro. Matapos nilang kumain, ay nakatulog na rin ang mga anak ni Gabriela na sina Mumay, Banong at Anton, maliban na lang kay Ordua na hindi pa rin dinadalaw ng antok dahil iniisip niya ang kanyang amang namatay sa kamay ni Teniente Salazar. Habang si Gabriela naman ay nakahiga sa tabi ng bunso niyang anak at nagmumuni-muni dahil hindi rin ito dinadalaw ng antok. Dumating sa punto na nakarinig sila ng malalakas na alulong ng aso, ngunit hindi ito pangkaraniwang alulong dahil para itong tinig ng isang mabangis na hayop o halimaw. Inay, naririnig mo po ba ang naririnig ko? Mukhang hindi galing sa aso ang ingay na iyon. Wikang tanong ni Ordua sa kanyang ina. Orduha, anak, matulog ka na. Baka asong gubat lang ang umaalulong. Lumipas ang ilang sandali na kung saan nakatulog na si Gabriela sa labis na pagod, ay mulat pa rin ang mata ni Ordua at hindi pa rin makatulog. Dumating pa sa punto na nakaamoy siya ng sunog na guma, kaya't naisipan niyang lumabas saglit sa kubo. Nagulat na lang ang dalaga nang makalabas siya sa tinutuluyan nilang kubo dahil nasilayan niyang nagsusunog ng guma ang dalawang matanda habang may mga nakasukbit na sundang sa kanilang mga bewang. At ang ibang kalalakihan naman na kapwa kapamilya nila ay pinapatulis ang dulo ng mahabang kawayan. Marahang naglakad si Ordua patungo sa kinasasadlakan ng dalawang matanda upang tanungin ang mga ito kung ano ang kanilang ginagawa. Tatang Ambo, Tatang Isidro, bakit po kayo nagsusunog ng gulong? Bungad na tanong ni Ordua sa dalawang matandang lalaki. Oh, Ordua, bakit hindi ka pa natutulog? Pumasok ka na sa loob ng kubo dahil mapanganib dito sa labas. Tura naman ni Tatang Ambo at hindi nagawang sagutin ang tanong ng dalaga. At dahil sa naguguluhan ng dalaga, ay muli niyang tinanong ang matanda habang walang tigil ang ibang kalalakihan sa pagpapatulis ng dulo ng kawayan. Makinig kang mabuti, Ordua. Sa paanan ng kabilang kabundukan ay may mga pamilyang naninirahan na hindi natin kauri. Sila rin ang responsable kung bakit nauubos ang mga ligaw na hayop dito sa aming kabundukan. Sagot naman ang pagpapaliwanag ni Tatang Ambo na hindi lubos maunawaan ni Ordua. Tatang Ambo, hindi ko po kayo maintindihan. Ano po ang ibig niyong sabihin na hindi natin sila mga kauri? Muling tanong ng dalaga. Ordua, ang ibig kong sabihin ay hindi sila mga pangkaraniwang tao, kung hindi mga halimaw na umuubos ng mga hayop dito sa aming kagubatan. Natatakot kami na baka dumating sa punto na kami na ang gawin nilang pagkain dahil wala na silang makain na sariwang laman at dugo ng mga hayop. Pagpapaliwanag naman ni Tatang Ambo sa dalaga.
Hindi makapaniwala si Ordua sa mga sinasabi ng matandang lalaki na may mga naninirahan na mga halimaw sa kabilang ibayo ng kabundukan. Dahil doon ay lubos na niyang nauunawaan kung bakit walang mga alagang mga hayop ang mga naninirahan sa tugatog ng kabundukan. Hindi nga nagkamali si Ordua sa kanyang iniisip na hindi ordinaryong alulong ng aso ang kanyang naririnig kanina. Bagkus himig ito ng mga nilalang na tinatawag na mga aswang. Ordua, pumasok ka na sa kubo at kami na ang bahala dito. Huwag kang mag-alala, Iya, dahil nagtutulungan kami na hindi makapasok ang mga aswang sa aming sinasakupan. Alam din namin ang mga pangontra at panlaban sa kanila. Ani muli ni Tatang Ambu sa dalaga. Sumunod naman si Ordua sa sinasabi ng matanda at nagmamadali siyang bumalik sa kanilang kubo. Nang makapasok siya sa loob ng kubo, ay nahiga na rin siya sa tabi ni Mumay na mahimbing nang natutulog pati na rin ang ilan niyang kapatid at ang kanyang inang si Gabriela. At habang nakahiga si Ordua, ay pinapakiramdaman niya ang buong kapaligiran at hindi niya namamalayan na unti-unti nang bumibigat ang talukap ng kanyang mga mata, dahilan para makatulog siya. Kinabukasan, sa muling pag-ahon ng araw sa silangang bahagi ng kalangitan, ay nagulat si Ordua sa pagdilat ng kanyang mga mata dahil wala na sa kanyang tabi ang tatlo niyang kapatid, pati na rin ang kanyang inang si Gabriela. Nagmamadaling bumangon ng dalaga at mabilis na lumabas ng kanilang kubo. Gumuhit ang malapad ng ngiti sa labi ng dalaga nang makita niyang kumakain ang kanyang ina sa mahabang lamesa kasama ang dalawang babaeng kasapi ng kanilang kilusan, habang ang kanyang mga kapatid ay masayang nakikipaglaro sa ilang mga bata. Kasalo rin ni Gabriela ang ilang kasapi ng pamilya ni Tatang Ambo at Tatang Isidro. Agara namang tumungo si Ordua sa mahabang lamesa at umupo sa tabi ng kanyang ina upang mag-agahan. Halos puro nilagang saba at kamuting kahoy ang nakahain sa ibabaw ng lamesa. Nakalagay rin sa lamesa ang isang lumang termos na naglalaman ng mainit na kape na gawa sa aros. Inay, nasan po ba sina Tatang Ambo at Tatang Isidro? Tanong ng dalaga sa kanyang ina dahil wala roon ang dalawang matandang tumulong sa kanila. Sinabi naman ni Gabriela na tumungo ang dalawa sa ilog para manghuli ng mga isda at palaka na pwede nilang ulamin mamayang tanghalian. At habang nag-aalmusal si Ordua, ay iginala niya ang kanyang paningin sa buong sulok ng tugatog at napansin niya na maganda ang buong paligid dahil sa malaberding kapaligiran na nagmumula sa makakapal at mayayabong na dahon na matatayog na mga puno. Hindi na rin nila kailangan pang bumaba ng tugatog para maligo dahil mayroon namang malaki at malalim na balon. Dahil sa tahimik at matiwasay, ang maliit na pamayanan sa tugatog ng kabundukan ay pansamantala nilang nakalimutan ang masalimuot na pangyayari nang salakayin ng mga sundalo ang kanilang pinagkukutaan na kung saan ikinasawi ng kanilang mga kasaping kilusan. Sa mga dumaan pang mga araw ay nasanay na rin si Ordua sa kinagawian ng mga naninirahan sa tugatog. Naging bahagi na rin sila ng pamilya ni Tatang Ambu at Tatang Isidro. Kahit na paulit-ulit na lang ang kanilang kinakain sa araw-araw, ay nakasanayan na rin ito ng dalaga, pati na rin ang kanyang mga kapatid. Inumpisahan na rin ni Gabriela na turuan si Ordua sa paghawak ng baril kung paano ito gagamitin. Ginagawa ito ni Gabriela para matuto ang dalaga sa pakikipaglaban, lalo na't nasa lahi na nila ang pagiging rebelde na nagsimula pa sa mga ninuno ni Gabriela. Hindi naman nahirapan si Gabriela na turuan si Ordua dahil mabilis natuto sa paggamit ng baril ang dalaga at dumating pa sa punto na naging dalubhasa sa paggamit ng mahabang kalibre ng baril ang dalaga. Sinasanay rin ni Ordua ang kanyang sarili na palakasin ang pisikal na lakas gamit ang manumanong pagsasanay sa tagisan ng lakas sa pamamaraan ng pakikipagtunggali gamit ang kamao. Labis na ikinatuwa ni Gabriela at ang dalawang kasapi niyang babae ang pag-unlad ng pagsasanay ni Ordua dahil nalampasan na sila sa paggamit ng matataas na kalibre ng baril dahil naging dalubhasa na ito sa pag-aasinta. Dumating sa punto na mag-isa nang nagsasanay si Ordua sa masukal na kagubatan para mag-ensayo
upang palakasin palalo ang pisikal na lakas. Sumasama na rin siya tuwing mangangaso ang dalawang matanda sa ilang sulok ng kagubatan sa ibabang bahagi ng kabundukan. Ngunit limitado ang kanilang pinupuntahan dahil iniiwasan nilang makapasok sa teritoryo ng mga aswang sa kabilang bahagi ng kabundukan. Isang araw ay muling sumama si Ordua. Kina Tatang Ambo at Tatang Isidro bumaba ng tugatog para manghuli ng mga isda at palaka sa malawak na ilog. Sumama rin sa kanila si Banong dahil nais niyang makatulong sa kanila. At nang makarating sila sa malapad na ilog, malapit sa malawak na mamasa-masang talahiban, ay agad silang nanghuli ng mga isda at palaka. Kumukuha rin sila ng mga suso at maliliit na talangka na sinasahog nila sa niluluto nilang mga gulay. Samantala, habang nanguhuli si Ordua ng malalaking palaka, sa tabi ng pangpang malapit sa talahiban ay isang maliit na butas ang kanyang namataan na kung saan doon pumasok ang isang maliit na palakang nasipat ng kanyang mga mata. Sinira ni Ordua ang butas na yon at nagulantang na lang siya nang makita niya ang isang dambuhalang palaka habang nasa tabi nito ang napakaraming maliliit na palaka na halatang kakasibol lang ng mga ito. Dahil sa maliliit pa ang nagkukumpulang mga palaka, ay ang inahing palaka ang kinuha ni Ordua. Ngunit nang matapos niyang madampot ang dambuhalang palaka, ay isang bagay ang umagaw ng pansin sa dalaga. Nasipat ni Ordua ang isang makintab na maliit na bato na kawangis at kahulma ng isang palaka. Isa itong magaspang na bato, ngunit natatangi ang ganda na tila nakakaakit sa kanyang paningin. Kinuha ni Ordua ang makinang na bato na kawangis ng isang palaka at isinilid niya sa dala niyang lalagyan na kung saan nakalagay ang mga nahuli niyang palaka na kanilang uulamin. At nang makarami na sila ng huli, ay muli nilang nilisan ang malapad na ilog at muling bumalik sa tugatog ng kabundukan. Kaagad namang kinatay ng dalawang matanda ang mga nahuli nilang mga palaka, habang itinago naman ni Ordua ang kakaibang bato na kanyang nakuha. Kinagabihan, kung saan tahimik na ang gabi at tapos na ring makapagsunog ng guma ang dalawang matanda bilang pantaboy sa mga aswang, ay biglang nagising si Ordua sa mahimbing niyang pagkakatulog dahil sa malakas na pagaspas ng hangin na paikot-ikot sa tugatog ng kanilang sinasakupan. At dahil naalimpungatan ng dalaga sa mahimbing na pagkakatulog dahil sa malakas na ingay na nagmumula sa himpapawid, ay saglit na bumangon si Ordua sa pagkakahiga at lumabas ng kanilang kubo. Wala na rin ang gabing iyon sina Tatang Ambo at Tatang Isidro sa kanilang lokasyon dahil natulog na rin ang mga ito matapos nilang sunugin ang ilang sirang gulong na nakukuha nila tuwing bababa sila ng kabundukan. Nang ibaling ni Ordua ang kanyang paningin sa kalangitan, ay nagulantang na lang ang dalaga dahil malinaw niyang nasisilayan sa bilog na buwan ang lumilipad na manananggal, habang may mga kasama itong malalaking itim na ibon na kawangis ng uwak na halos nagbabaga ang mga mata.